Matinding dagok, ilang pinuno ng Hamas nalipol sa gitna ng opensiba sa Gaza. Lalong tumitindi ang gulo sa Gaza, Syria at Lebanon dahil sa sunod-sunod na airstrike at opensiba ng Israel laban sa Hamas. Maging ang Amerika ay gumagalaw na rin habang patuloy ang tensyon sa pagitan nila at ng Iran. Marami ang namatay, maraming lugar ang nawasak at ngayon ay mas lalong lumalala ang sitwasyon. Pero ang tanong, matatapos pa ba ang gulong ito o hahantong ito sa mas malawak na digmaan? Alamin natin kung ano na ang nangyayari. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po, kaya naman simulan na natin. Sa mga nagdaang araw ay mas lalong naging marahas at mas malawak ang sagupaan sa mga lugar ng Gaza, Syria at Lebanon. Sa loob lamang ng isang weekend ay mahigit 200 target ang pinasabugan ng airstrikes ng Israel. Kabilang sa mga tinamaan ng halos 20 airstrikes na direktang tumama sa mga airport sa loob ng Syria. Ang layunin daw nito ay pigilan ang paggamit ng mga paliparan ng ibang bansa gaya ng Turkey para sa mga operasyong may kaugnayan sa mga kalaban ng Israel. Sa Lebanon naman ay isang mataas na pinuno ng grupong Hamas ang napatay sa isang airstrike na isang malinaw na senyales na kahit sa labas ng Gaza ay hindi ligtas ang kanilang mga leader. Habang sa loob naman ng Gaza Strip ay mas tumindi pa ang pag-atake ng mga sundalo mula sa Israel Defense Forces o IDF. Ayon sa kanila, umaatake sila mula sa iba't ibang direksyon para mas mapilitan ng Hamas na makipagkasundo kaugnay ng pagbabalik ng mga bihag. Mismong mga opisyal ng Israel ang nagsabi na hindi sila titigil sa offensive hanggat walang nangyayaring kasunduan tungkol sa mga hostage. Ginagamit nila ang lakas ng militar bilang paraan para puwersahin ang kabilang panig na makipag-usap. Samantala muling pumasok ang mga Israeli soldiers sa lugar ng Sajaya sa Gaza at sinabayan ito ng sabay-sabay na pag-atake mula sa himpapawid at sa lupa gamit ang artillery. Bukod pa rito ay lumawak din ang operasyon sa hilagang bahagi ng Gaza, malapit sa baybaying dagat. Dito rin nagsimula ng galaw ang Division 36 ng IDF sa tinatawag na Morag Corridor, na isang mahalagang daanan para sa kanilang mga military operations. Sa unang yugto ng kanilang operasyon ay ilang dosenang miyembro ng Hamas ang napatay at marami ring armas ang nakuha sa lugar, ngunit hindi pa doon nagtapos. Inanunsyo ng IDF at ng agency na responsable sa seguridad ng Israel na napatay na rin ng isang teroristang may kaugnayan sa madugong insidente na kinasangkutan ng pamilya Bibas. Ayon sa kanila, ang lalaking ito ay isa sa mga matagal nang hinahanap at itinuturing na matataas na pinuno ng Hamas. Matagal na raw nila itong tinutugis at sa wakas ay natuntun na rin. Gayun din naman habang nagpapatuloy ang putukan ay gumagalaw din ang mga usaping may kinalaman sa diplomasya. Ayon sa ilang opisyal mula sa United States, walang magiging saysay ang mga plano ng ibang bansa para sa muling pagbangon ng Gaza kung mananatili pa rin sa poder ang Hamas. Malinaw ang mensaheng ito lalo na para sa Egypt na isa sa mga bansang kasali sa mga negosasyon. Ang ibig sabihin nito, hindi sapat ang tulong o pera kung ang mga nasa kapangyarihan ay grupo pa rin ng mga armadong lumalaban sa Israel. Sa ibang bahagi naman ng mundo ay inihahanda na ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang kanyang pagbisita sa United States. Balak niyang makipagkita kay Pangulong Donald Trump sa darating na Lunes. Ayon sa mga ulat, tatalakayin nila hindi lamang ang issue sa Gaza, kundi pati na rin ang papel ng Saudi Arabia at Iran sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Napakahalaga ng usapang ito dahil may posibilidad na lumawak pa lalo ang tensyon kung hindi ito maagapan. Samantala, naglabas rin ng pahayag ang White House na nagpadala na si Pangulong Trump ng ilang malalakas na bomber aircraft sa isang base sa Diego Garcia na isang isla sa Indian Ocean. Ito raw ay bahagi ng paghahanda ng United States para sa posibleng aksyon laban sa nuclear program ng Iran. May kakayahan ang mga eroplanong ito na magsagawa ng malalakas at malalayong pag-atake kung kinakailangan. Bumalik naman tayo sa Gaza kung saan sinabi ng IDF na sa loob lang ng isang gabi ay pinalawak pa nila ang operasyon sa hilaga at timog ng rehiyon. Nakuha na nila ang kontrol sa ilang lugar tulad ng Beit Hanun, Beit Rafah at ang buong Morag Corridor. Habang patuloy ang pagbomba mula sa himpapawid at paggamit ng artillery, ay tuloy-tuloy din ang pagpasok ng mga sundalo sa mga lugar na pinaghihinalaang pinagtataguan ng mga miyembro ng Hamas. Kaugnay pa nito, sa loob ng 24 hours ay 60 target ang pinasabugan. Karamihan sa mga ito ay may kaugnayan sa Hamas, gaya ng mga lagusan sa ilalim ng lupa, mga command center at ilang pinuno ng grupo.
Ayon pa sa ilang media sa mga Arabian countries, ramdam na ang presensya ng mga sundalo ng Israel sa maraming lugar sa Gaza, lalo na sa Sajaya at Khan Yunis. Marami na ring residente ang nagsilikas dala ng takot at patuloy na pagputok ng mga bomba. Sa katunayan, isa sa pinakamalaking balita ay ang pagkakapatay kay Muhammad Hassan Awad na isa sa mga senior commander ng Hamas. Siya ay kasapi ng kanilang military council at pinuno rin ng intelligence division. Ngunit higit pa roon, ayon sa IDF at Shin Bet, siya rin daw ang may malaking papel sa pagpatay sa 3 miyembro ng pamilya Bibas, kabilang ang 2 bata. Isa rin siya sa mga may kinalaman sa pagdukot sa ilang Thai nationals at iba pang Israeli civilians. Ngunit bilang bahagi ng mas malawak pang plano ay inanunsyo ni Defense Minister Israel Katz na lalawak pa lalo ang mga operasyon sa Southern Gaza Strip. Kasunod nito ay sinabi naman ni Prime Minister Netanyahu na layunin nilang makuha ang buong kontrol sa Morag Corridor mula Rafah hanggang Khan Yunis bilang bahagi ng strategy para tuluyang mapilayan ang Hamas. Naglabas din ng bagong documentation ng IDF tungkol sa mga kilos ng Division 36 sa lugar. Makikita rito ang mga galaw ng sundalo habang nagsasagawa ng offensive, sabay na rin sa mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ayon sa kanila, layunin ng mga hakbang na ito na tuluyang sirain ang mga natitirang facilities ng Hamas sa Rafah at tiyaking hindi na ito magiging banta sa mga darating na panahon. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang mabibigat na operasyon ng militar ng Israel sa loob ng Gaza Strip. Araw-araw ay may mga bagong nadidiskubring taguan ng armas at mga lugar kung saan nagkukubli ang mga armadong tauhan ng Hamas. Sa tulong ng technology at malawak na koordinasyon ng kanilang mga sundalo ay maraming kalaban ang natutukoy at nasusugpo. Ayon sa mga security leaders sa Israel, malaki ang pangamba ng Hamas sa sunod-sunod at mabilis na kilos ng Israel Defense Forces sa iba't ibang bahagi ng Gaza. Ang layunin umano ng offensive na ito ay hindi lang upang mapahina ang puwersa ng Hamas, kundi upang pilitin silang bumalik sa pag-uusap para sa isang kasunduan. Partikular na ang tinatawag na Witkoff Plan na nakatuon sa pagbabalik ng mga bihag na hawak pa rin ng Hamas pabalik sa Israel. Gayun din naman habang lumalalim ang operasyon ng Israel at patuloy na nadaragdagan ang mga lugar na kanilang nakokontrol ay lalo namang tumitindi ang pag-aalala ng Hamas. Para sa kanila, posible itong mauwi sa tuluyang pagsakop sa buong Gaza at tuluyang pagbagsak ng kanilang pamumuno. Dahil dito ay gumagawa na sila ngayon ng mga hakbang para makaapekto sa isipan ng mga tao sa Israel. Sa pamamagitan ng mga pahayag at video na kumakalat ay sinusubukan ng Hamas na hikayatin ang mga Israeli citizens na tutulan ng kanilang sariling gobyerno at humiling ng tigil putukan. Samantala, isa sa mga naging pangunahing pahayag ay galing kay Abu Obaida, ang tagapagsalita ng Hamas. Ayon sa kanya, kalahati raw ng mga bihag ay buhay pa at kasalukuyang nasa mga lugar na inilikasan kamakailan sa utos ng ADF. Idinagdag pa niya na hindi nila balak ilipat ang mga bihag at mananatili raw ang mga ito sa mga piling lokasyon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ngunit para sa mga opisyal ng Israel, malinaw ang motibo sa likod ng mga pahayag na ito dahil ito ay bahagi lamang ng taktika ng Hamas para takutin ang publiko at pigilan ng Israel sa pagpapatuloy ng kanilang operasyon. Ngunit ayon sa IDF, hindi ito magiging hadlang. Buo raw ang kanilang desisyon. Kung hindi babalik sa negosasyon ng Hamas, ay ipagpapatuloy nila ang operasyon at kung kinakailangan ay palalawakin pa ito hanggang makamit ang buong kontrol sa Gaza Strip. Dagdag pa rito ayon sa isang reliable source of security, bago pa man magsimula ang kasalukuyang kaguluhan, si Mohammed Sinwar na isang kilalang leader ng Hamas ay malayang gumalaw sa Gaza at nakapagbuo ng panibagong puwersa upang pagplanuhan ang mga susunod na pag-atake. Ngunit sa ngayon ay napipilitan na siyang harapin ang mga suliranin sa loob ng kanilang sariling hanay. Dumarami na ang mga miyembro ng kanilang grupo na nagdududa at nangangamba sa direksyon ng kanilang pamumuno. Samantala, marami na rin sa mga sibilyan sa Gaza ang nais ng lumikas at umiwas sa gulo. Maging sa ilang lugar sa Cairo, Egypt ay may mga ulat ng mga tumakas mula sa Gaza na nananawagan na itigil na ang sagupaan dahil sa hirap ng kanilang kalagayan. Sa kabilang banda ay gumagalaw din ang mga leader ng ibang bansa upang subukang ayusin ang sitwasyon. May inaasahang pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal mula sa Israel at United States kasama si Steve Witkoff na isang espesyal na kinatawan na may layuning makahanap ng mapayapang solusyon sa krisis. Ayon sa ilang opisyal mula sa Egypt, hindi makakamit ang kapayapaan kung hindi mawawala sa pwesto ang Hamas.
Para naman sa panig ng Amerika, malinaw ang kanilang posisyon. Kailangang matiyak na hindi na makakabalik ang armadong puwersa ng Hamas at kailangan itong mawala bago maisulong ang kapayapaan sa hinaharap. Ayon sa isang balitang inilathala sa Arab media, nakatuon ngayon ang pansin ng Egypt sa paghahatid ng tulong sa Gaza upang maiwasan ang matinding gutom sa rehiyon. Gayunpaman, sinabi rin na hindi pa ito ang tamang panahon upang pag-usapan ang muling pagpapatayo ng mga nasira sa digmaan. Dahil dito ay ipinagpaliban muna ng Egypt ang planong fundraising event para sa Gaza na sana'y gaganapin ngayong buwan. Samantala, isang grupo mula sa Fatah ang bumiyahe papuntang Cairo kamakailan upang makipagpulong sa Foreign Minister ng Egypt, si Badr Abdel Atay. Sa nasabing pag-uusap ay sinabi umano ng Egypt na hindi nila nais na tuluyang alisin ng Hamas. Sa halip ay mas nais nilang magtulungan ang iba't ibang grupo ng mga Palestinian upang makahanap ng mas maayos na solusyon para sa kanilang mga mamamayan. Para sa kanila, mas makakabuti kung magkakaisa ang lahat sa halip na magsisihan. Subalit habang patuloy ang kaguluhan sa Gaza, ay may isa pang mahalagang kaganapan sa hilagang bahagi ng rehiyon. Dito naman sa Syria ay gumalaw ang Israeli Air Force upang pigilan ang plano ng Turkey na magtayo ng panibagong puwersa sa lugar. Ayon sa mga balita, sinubukan ng Turkish military na gamitin muli ang ilang dating military base ng gobyernong Assad, kasama na ang mga base sa Tadmor at T4. Ngunit bago pa nila tuluyang maisakatuparan ang plano, ay agad na nagsagawa ang Israel ng sunod-sunod na airstrike na pinangunahan mismo ni Major General Tomer Bar, ang commander ng Israeli Air Force. Ayon sa ulat ng militar ng Israel, lubhang nasira ang mga base na target nila. Tinamaan daw ang mga eroplano, mga radar, mga control tower, runway at maging ang mga bodega. Layunin ng hakbang na ito na pigilan ang anumang pagtatangka ng Turkey na magtayo ng bagong puwersa sa Syria. Naniniwala rin ang Israel na posibleng maging banta sa kanilang kaligtasan ang pagkakaroon ng bagong armadong grupo sa rehiyon, kung kaya't kumilos sila agad upang masiguro na hindi ito matutuloy. Dagdag pa rito, nagbigay rin ng matapang na pahayag si Defense Minister Israel Katz. Ayon sa kanya, hindi nila hahayaan ang sinumang armadong grupo na magpalakas ng puwersa sa southern Syria. Dapat din daw manatiling may kalayaan ang Israel na lumipad at magsagawa ng operasyon sa himpapawid ng Syria kung kinakailangan. Binigyan din niya ng babala si Bashar al-Assad na kung papayagan nitong gamitin muli ang teritoryo ng Syria para magbanta sa Israel, ay mananagot siya sa anumang mangyari. At upang matiyak na hindi na lumala pa ang sitwasyon, ay nagpadala rin ng mga paratrooper ang Israel sa piling bahagi ng Syria. Sa mga lugar na ito ay kanilang sinamsam ang mga armas, sinunog ang mga taguan ng kagamitan, at sinira ang mga lugar na maaaring gamitin ng mga kalaban bilang base o taguan. Sa kasalukuyang sitwasyon sa Middle East ay hindi pa rin natatapos ang mga military actions ng Israel, partikular na sa bansang Syria. Nitong nakaraang Sabado ay naglabas ng opisyal na pahayag ang tagapagsalita ng militar ng Israel na nagpapatuloy pa rin ang mga operasyon ng kanilang paratroopers brigade na nasa ilalim ng pamumuno ng Division 210. Ang pangunahing layunin ng mga sundalong ito ay linisin ang mga lugar sa Syria na maaring pagmulan ng banta, lalo na sa mga mamamayan ng Golan Heights, isang bahagi ng teritoryo na matagal ng sentro ng tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ayon sa kanila, kailangang unahan nila ang anumang posibleng pag-atake sa pamamagitan ng pagsugpo sa mga taguan ng armas at mga armadong grupo na maaring maghasik ng kaguluhan. Kaugnay pa nito, habang tuloy-tuloy ang kilos sa mga lugar ng bakbakan, ay lumalalim naman ang mga usaping pangdiplomasya na kinabibilangan ng Iran, Amerika at Israel. Sa kabilang bahagi ng rehiyon ay isang bagong galaw mula sa Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump ang sinusubaybayan ng maraming bansa. Sa ngayon ay pilit niyang pinipilit ang pamahalaan ng Iran na bumalik sa negosasyon tungkol sa kanilang pinagtatalunang nuclear program. Bilang sagot sa patuloy na pagtanggi ng Iran ay nagpadala ang Amerika ng ilang B-2 bomber aircraft sa Diego Garcia. Ang mga eroplano na ito ay may kakayahang magdala ng mabibigat na bomba, kabilang na ang tinatawag na bunker buster, na sadyang ginawa para pasabugin ang mga pasilidad na itinatago sa ilalim ng lupa, lalo na ang mga pinaghihinalaang pagawaan ng nuclear weapons. Dahil sa galaw na ito ay maraming tanong ang lumutang. Isa na rito ang tungkol sa posibleng epekto ng pagpupulong ni Trump at ng Prime Minister ng Israel sa mga darating na araw.
may mga haka-haka na posibleng magkaroon ng mas matinding pagtutulungan sa pagitan ng Amerika at Israel, lalo na kung patuloy na magmatigas ang Iran. Ngunit sa kabila nito ay hindi rin maiiwasan ang pagdududa ng ilan dahil may mga panibagong taripa at policy si Trump na di umano'y makakaapekto rin sa relasyon nila sa Israel. Sa isang pagsusuri ng isang kilalang analyst sa larangan ng Middle East ay mas makabubuti raw na unti-unting himayin ang mga nangyayari. Sa dami ng balita at ulat na kumakalat araw-araw ay parang paulit-ulit na lamang ang laman ng mga ulat. Pare-parehong babala, pare-parehong takot. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, may pagbabago sa tono ng kilos ng Iran nitong mga nakaraang linggo. Dati-rati ay tahasan ang kanilang pagsuporta sa mga armadong grupo na kaaway ng Israel at Amerika. Pero ngayon ay tila nagiging mas maingat na sila. Ayon sa ilang ulat, binabawasan na nila ang tulong na ibinibigay nila sa mga grupong ito, partikular na sa Yemen, kung saan aktibo ang mga Houthi rebels. Sa kabilang banda, patuloy naman ang mga airstrike ng Amerika sa ilang bahagi ng Yemen. Sa loob ng halos isang buwan, ay sunod-sunod ang mga pag-atake na may layuning mapahina ang puwersa ng mga grupong sumasalungat sa kanila. Sinasabing mas malawak na ngayon ang saklaw ng mga opensibang ito at mas maraming target ang tinatamaan kumpara sa mga nagdaang taon. Ang ganitong klase ng galaw ay isa ring mensahe sa Iran na kung hindi sila makikipag-usap sa maayos na paraan ay may kapalit itong aksyon mula sa mga bansang hindi na handang maghintay pa. At kahit wala pang malinaw na kasunduan ay may mga palatandaan na unti-unti nang bumibigay ang panig ng Iran. Sa ilang pahayag na hindi direktang nanggagaling sa mga opisyal, kundi inilalabas sa pamamagitan ng mga hindi pinangalanang tagapagsalita ay makikita ang pagbabago sa paninindigan nila. Hindi ito basta-bastang pag-amin, pero malinaw na isa itong taktika upang subukan kung may pagkakataon pa silang makipagkasundo nang hindi napupunta sa mas matinding sigalot. Kapansin-pansin din na hindi na gaanong maingay ang Iran sa kanilang pagbabanta laban sa mga base ng Amerika. Bihira na ang mga pahayag na may kasamang pananakot at kung susuriin, nais na rin nilang ibalik ang dati nilang posisyon sa rehiyon, yung may impluensya sa politika pero hindi lantaran ang pakikidigma. Ayaw nilang masangkot sa isang digmaan na tiyak na ikasisira ng kanilang ekonomiya at military capabilities. Kaya sa ngayon ay sinasabi ng ilan sa loob ng pamahalaan ng Iran na handa na raw silang makipag-usap basta't may respeto sa kanilang kalayaan at karapatan bilang isang bansa. Sa lahat ng ito, malinaw ang isang bagay kung saan lahat ng kilos ng bawat bansa ay may kalakip na political at strategic intentions. Walang sino man ang gustong masangkot sa isang digmaang walang katiyakan ng kahihinatnan. Pero habang lumalalim ang mga galaw ng militar at diplomasya, ay lalo ding lumalawak ang pangamba ng mundo na baka ang mga banta ngayon ay maging totohanan sa mga darating na araw. Samantala, kapag pinag-usapan ng mga pinuno ng Iran, hindi maikakailan na sila ay matalino, sanay at mahusay pagdating sa diplomatic issue. Madalas nilang sabihin sa mga pahayag na bukas silang makipag-usap at handang makipagtulungan. Pero sa totoo lang, hindi natin alam kung totoo nga ang sinasabi nila o bahagi lang ito ng isang mas malalim na plano. Maaring ginagawa lang nila ito para pakalmahin ang ibang bansa. Habang sa likod ng lahat ay patuloy silang kumikilos ng palihim. Dahil sa oras na maramdaman nilang humihina na ang pressure mula sa Amerika, ay malaki ang posibilidad na bumalik sila sa kanilang nakasanayang paraan ng pakikipaglaban, ang paggamit ng mga kaalyado o proxy groups para gumawa ng kaguluhan sa iba't ibang lugar sa Middle East. At kapag nangyari ito, ay tiyak na muling magkakaroon ng mga pag-atake sa rehiyon. Sa kabilang banda, kung pag-uusapan naman ang panig ng Amerika, kilala ang kanilang pamahalaan sa pagpapataw ng mga buwis o dagdag bayarin sa mga produktong mula sa iba't ibang bansa. Isa ito sa paraan nila para maprotektahan ang kanilang sariling ekonomiya. Dahil dito ay nagpasya ang Prime Minister ng Israel na lumipad patungong Amerika upang kausapin si Pangulong Trump. Ang kanyang layunin ay subukang kumbinsihin ng Estados Unidos na huwag ituloy ang planong pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga produktong gawa sa Israel. Mahalaga ito para sa Israel dahil ang ekonomiya nila ay umaasa ng malaki sa pag-export. Karamihan ng mga produkto nila tulad ng mga gamit sa teknolohiya, software, microchips at mga kagamitan sa depensa ay iniluluwas sa iba't ibang bansa. Kapag pinatawan ang mga ito ng buwis, ay tiyak na maaapektuhan ang kanilang kabuhayan. Bukod sa usapin ng taripa, isa pang mahalagang pakay ng pagbisita ay ang pag-usapan ng lumalalang banta mula sa Iran.
Ayon sa ilang ulat, nais ni Trump na masigurado na hindi na muling makakagawa ng hakbang ang Iran na maglalagay sa panganib sa buong rehiyon. Kailangang matiyak na seryoso silang wawakasan ang kanilang plano tungkol sa paggawa ng nuclear weapon. Maliban pa rito, gusto ring tiyakin ng Amerika at Israel na bukas ang Iran sa pagbago ng kanilang posisyon at kilos sa Middle East. Dahil sa totoo lang, hindi kakayanin ng Israel, Saudi Arabia at iba pang mga bansa na payagan ng Iran na magkaroon ng ganitong uri ng sandata. Dahil kung mangyayari ito, siguradong mas lalala pa ang gulo at mas lalawak pa ang labanan. Kaya't malinaw ang nais ng mga leader na kailangang magpatuloy ang pagdiin sa Iran hanggang sa tumigil na ito sa paggamit ng mga grupong kaalyado para maghasik ng gulo. Ang mga proxy groups na ito ang ginagamit nila para hindi sila direkta ang masangkot sa kaguluhan, pero sila ang nagsusustento, nagtuturo at nagbibigay ng armas sa mga ito. Samantala, may isa pang napakahalagang balita na inilabas kamakailan ng isang pahayagan sa Britain. Ayon sa ulat, iniutos na raw ng Iran sa ilan sa kanilang mga tagapayo at sundalo na lumikas mula sa Yemen. Ginawa raw ito para makaiwas sa direktang sagupaan sa Amerika, lalo na kung sakaling may isa sa kanilang mga tauhan na mapatay sa mga airstrike. Isang mataas na opisyal mula sa Iran ang nagsabing binabawasan na nila ang tulong sa kanilang mga kaalyado at mas tumutok na raw sila sa direktang pagbabanta na maaring manggaling mula mismo sa Amerika, lalo na mula kay Pangulong Trump. Ayon pa sa nasabing opisyal, karamihan daw sa mga pagpupulong sa kanilang gobyerno ngayon ay umiikot lang sa isang pangalan. Hindi na raw ganoon karami ang pag-uusap tungkol sa mga grupong dati nilang tinutulungan. Ang nakakagulat pa, tila may paniwala ang ilang opisyal sa Iran na baka papalapit na ang pagbagsak ng grupong Houthi. Dahil dito ay iniisip ng ilan na baka wala na ring silbi kung ipagpapatuloy pa nila ang pagsuporta sa mga ito. At may dahilan ng Iran para isipin ito. Sa loob ng halos isang buwan, araw-araw binobomba ng puwersa ng Amerika ang mga kampo ng Houthi. Ayon mismo sa ilang opisyal ng pamahalaan ng Amerika, naging matagumpay ang mga airstrike. Marami sa mga kampo ng Houthi ang nasira at maraming leader nila ang napatay. Ayon pa sa Pentagon, magpapadala pa sila ng mas maraming eroplanong pandigma sa rehiyon. Ilan sa mga ito ay mga A-10 Thunderbolt II at kasama ng mga ito ang halos 300 aircrew na dadagdag sa puwersang militar ng Amerika sa Middle East. Pero hindi rin nagpapahuli ang Houthi. Ayon sa kanila, inaatake raw nila ang mga barko ng Amerika sa Red Sea. Kabilang na ang isang aircraft carrier na tinatawag na USS Harry S. Truman. Pero ayon naman sa militar ng Amerika, bagamat may mga tangkang pag-atake ay walang anumang tumama sa kanilang mga barko. Sa kabila nito, inamin nilang ito na raw ang pinakamalakas na sagupaan na naranasan ng kanilang mga sundalo mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa gitna ng lahat ng ito, nagpost si Pangulong Trump ng isang video sa social media kung saan makikitang binobomba ang Yemen. Sa caption ng video, sinabi niyang, "Oops, hindi na tayo ulit gagalawin ng mga Houthi." Isang malinaw na mensahe. Hindi titigil ang mga operasyon ng Amerika hanggat hindi nawawala ang banta sa kalayaan ng paglalayag sa Red Sea. Kasabay nito, may babala rin siya para sa Iran na dapat nilang ihinto agad ang pagbibigay ng suporta sa mga grupong gumagawa ng kaguluhan. Sa kabilang panig, mas mahinahon ang pananaw ni Tulsi Gabbard, ang kasalukuyang Director of National Intelligence ng Amerika. Ayon sa kanya, naging epektibo ang mga airstrike sa pagtumba sa mga lider ng Houthi at sa pagsira ng kanilang mga pasilidad kung saan sila gumagawa ng mga mas modernong armas. Nakumpirma raw ng mga eksperto sa intelligence ng Amerika ang laki ng pinsalang tinamo ng grupo. Ayon pa sa isang mataas na opisyal ng Pentagon, matagumpay na natapos ang unang bahagi ng operasyon. Nasira raw ang sistema ng komunikasyon ng mga Houthi at nabawasan ang kakayahan nilang lumaban. Itinanggi rin ng opisyal ang mga kumakalat na balita na may plano ang Amerika na ituloy ang sunod-sunod na opensiba sa loob ng 6 na buwan. At bilang pangwakas, hindi lang ito karaniwang digmaan. Isa itong laban na may malalim na epekto hindi lamang sa Middle East kundi sa buong mundo. Ayon sa ilang eksperto, ang mga grupong sangkot dito ay hindi lang gustong kontrolin ang kanilang mga nasasakupan. May mas malawak silang hangarin, ang guluhin, pahinain at sirain ang kaayusan ng mga lipunan sa Europe, sa Amerika at sa iba pang panig ng mundo.